Bakit ang katagang ipinagawa sa akin ng dyablo ito ay hindi isang wastong dahilan? Ang unang pagkakataon na ipinagawa sa akin ng dyablo ito na ginamit bilang isang dahilan ay sa halamanan ng Eden. Sinabi ni Eva, "Nililang ako ng ahas kaya ako natuksong kumain." Genesis 3:13. Ang kanyang pagdadahilan ay hindi nakapagpaalis sa kanya sa parusa. Talata 16. At hindi rin ito makatutulong sa atin ng malaki. Oo, tinutukso tayo ng dyablo at ng kanyang mga demonyo na magkasala. Genesis 3, Lucas 4, 1 Pedro 5:8. Ngunit ang ipinagawa sa akin ng dyablo ito ay masyadong madalas na ginagamit upang idahilan ang ating sariling mga maling pagpili. Maliban sa isang pagkakataon ng pagkakaroon ng demonyo, hindi tayo mapapagawa ng demonyo na gumawa ng anuman. Ang dyablo ay ganap na karapat-dapat na sisihin sa karamihan ng kasamaan sa mundo. Ngunit ang paggamit sa dyablo bilang isang sangkalan para sa ating sariling makasalanang mga pagpili ay laban sa pagkamit ng tagumpay laban sa kasalanan. Ang pagkakaroon ng demonyo ay isang kondisyon kung saan ang isang demonyo o mga demonyo ay may mga ganap na kontrol sa isang tao. Ang pag-aari ng demonyo ay kinabibilangan ng mga demonyong aktual na naninirahan sa isang tao at kinokontrol ang kanyang mga kilos. Tingnan ang Marcos 9:22. Ang mga Kristiyano ay hindi maaari sapihan ng demonyo. Hindi ito papayagan ng nananahan na banal na espiritu. Roma 8:9, Efeso 5:18. Sa makatuwid, hindi makokontrol ng dyablo at ng kanyang mga demonyo ang isang mananampalataya. Hindi nila tayo mapipilitang gumawa ng anuman ng hindi sinasadya. Kaya, sa halip na sisihin ng dyablo, kailangan natin tingnan ang ating sarili. Ipinahayag sa Santiago 1:14, natutukso ang tao kapag siya'y naakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. Idinagdag ang pagbibigay diin. Bakit tayo nagkakasala? Nagkakasala tayo dahil tayo ay makasalanan. Tayo ay napeste at nahawahan ng kasalanan. Roma 3:10-23. Bagamat totoo ang pangapi at impluwensya ng demonyo, ang pangunahing problema ay ang ating makasalanang kalikasan. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi, pagkaingit, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Galatia 5:19-21. Pansinin, ito ay ang mga gawa ng laman sa listahang ito, hindi ang mga gawa ng dyablo. Bilang mga Kristiyano, mayroon tayong nananahan na banal na espiritu upang tulungan tayong madaig ang kasalanan. Unang Juan 4:4. Nasa atin ang lahat ng kailangan natin para sa buhay at kabanalan. Ikalawang Pedro 1:3. Kung tayo ay nagkasala, wala tayong dahilan. Hindi natin masisisi ang dyablo. Hindi natin masisisi ang ating mga kalagayan. Sarili lang natin ang masisisi natin. At hanggat hindi natin nakikilala na ang problema ay nasa loob natin, Roma 7:20, hindi tayo makakarating sa solusyon. Maaring mukhang masakit na sabihin sa isang tao na ang problema ay ang kanyang sarili at ang kanyang sarili mga pagpipilian. Ngunit ito ay hindi mas malupit kaysa sa isang doktor na nagsasabi sa isang pasyente na huminto sa paninigarilyo at na ang kumpanya ng tabako ay hindi dapat sisihin sa kanyang mahinang kalusugan. Upang makahanap ng lunas, kailangan mo magsimula sa isang tamang pagsusuri at pagkatapos ay lumipat sa tamang paggamot. Ang paggamot ay ang pagpapasakop sa Diyos at pagsunod sa kanyang salita. Magagawa ng Diyos na makamit natin ang tagumpay laban sa kasalanan. Roma 7:24-25. Unang Juan 5:3-5. Kung ikaw ay isang Kristiyano at nakagawa ka ng kasalanan, hindi ka pinagagawa ng dyablo. Maaaring tinukso ka niya na gawin ito. Baka naimpluwensyahan ka pa niya na gawin ito. Ngunit hindi ka niya pinilit na gawin ito. May choice ka pa rin. Hindi kailanman pinahihintulutan ka ng Diyos na matukso ng higit sa iyong makakaya. At lagi siya nagbibigay ng paraan sa pagtakas. Unang Korinto 10:13. Isang Kristiyano na nagsasabing ipinagawa sa akin ng dyablo ito
ay itinatanggi ang katotohanan ng unang Juan 4:4. Mga anak, kayo nga'y sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta, sapagkat ang Espiritu nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa Espiritong nasa mga makasanlibutan.